I am a living dead. Yan po ang statement ni Kibuloy. Kiniklaim niya na merong plot to eliminate him. At yun nga, sabi ni Senator Riza Ontiveros, ako'y naniniwala rin doon sa kanyang pahayag na wag pa-victim. Walang gustong pumatay sa'yo. Dahil sigurado ako rin na yung mga biktima mo ay hindi gugustuhin agad-agad na ma-eliminate ka. Dahil dapat kang parusahan, dapat mong ma-realize sa sarili mo at maramdaman din kung gaano ka tindi yung sakit ng mga inabuso mo. Para sa mga inabuso mo. Masakit sa family nung mga yon ang kademonyohan mo, Mr. Kibuloy. Kaya hindi dapat ikaw ma-eliminate agad-agad. Kailangan mong pagdusahan ang iyong mga kasalanan. So yung patago-tago mo ngayon, sigurado tayo, guilty ka. Sigurado rin tayo, kaya ka tumatago, dahil alam mo sa sarili mo na wala ka ng lusot. Hindi ka na talaga or hindi mo na matatakasan ang batas. Dahil sa dami ng testigo, sa dami ng complainants, overwhelming yung kanilang mga statement of abuse coming from you. Ay talagang mahirapan ka dyan. Ito, Kibuloy claims there's plot to eliminate him. Ulitin ko hindi ganun kadali. Ano ka, siniswerte na agad-agad ka na lang ma-eliminate kung anumang paraan ang elimination na gagawin sa'yo? No. Kailangan mong pagdusahan yung mga kasalanan mo. Kailangan mo ring pagsisihan yung mga kasalanan mo. Ang unang nakikita kong kasalanan na itong si Kibuloy ay yung paglason sa kaisipan at utak ng mga kababayan natin na ngayon ay naniniwala at sumasuporta sa kanya. Sa tingin ko, isang napakalaking kasalanan din yan. Kingdom of Jesus Christ, founder Pastor Apollo Kibuloy is claiming the United States in alleged collusion with President Marcos Jr. and the First Lady, Lady Lisa Araneta Marcos, and other unnamed government officials are allegedly plotting to kidnap me through rendition or eliminate him in connection with the trafficking charges that were filed against him in the U.S. court. You see? Anong sabi ni Kibuloy na hindi na daw dapat or wala na daw maaasahan sa presidenteng to? To some extent, may maaasahan pa pagdating sa mga ganitong klaseng kaso. Sa ating, or sa mga krisis sa ating ekonomiya at sa ating bansa, medyo nalalabuan tayo dyan. Pero sa ganito, dahil ang pinag-uusapan dito ay claiming of power, agawan ng power, Duterte syempre versus Marcos. Alam natin na si Kibuloy ay maka-Duterte. Anak ko po, may pag-asa yan, may magagawa ang Pangulo dyan. Siguradong gagawan ng paraan yan. Pero etong sinasabi niya na merong plot to eliminate and kidnap Kibuloy or him nga daw, naku, malabo yan. Sa tingin ko, dadaanin ng administrasyon ni Marcos Jr. sa mga legal na proseso para ikaw ay maparusahan at ma-eliminate. Ma-eliminate? Saan? Anyway, una nang na-eliminate sa social media, maganda yon. Sana talaga patuloy na ma-eliminate itong si Mr. Kibuloy sa anumang platform para hindi na nga makapanlason at makapang-uto ng mga kababayan natin. Kibuloy made these remarks after the Senate and House of Representatives issued separate subpoena. Ayun, may subpoena na at kung hindi ka sumipot, sabi nga ni Riza Ontiveros, kailangan ka ng damputin at ikulong. Kailangan ka ng arestuhin. Ang ibig sabihin, alam nila kung saan ka nagtatago. Kaya yung sinasabi na itong si Kibuloy na kaya niyang takasan or yung tipong sa sarili niya, iniisip niya na kaya niyang takasan ang batas, malabo yan. Malabo yan. Sigurado tayo, may nakakaalam kung saan ka nagtatago at madali kang damputin kung hindi ka sisipot sa mga hearings. Ayun, merong video itong si Kibuloy na yun nga, pa-victim, nagmamakaawa, yung tipong kailangan niyang tumago or magtago daw dahil nanganganib ang kanyang buhay, may bantanga sa kanyang buhay. Napaka-ironic, napaka-weird. Dahil talaga, so ibig sabihin, may mga tao pala na
na hindi takot na ikaw talaga ay ma-eliminate? Mukhang malabo dahil ang iniwan mo sa mga kababayan natin ay ikaw kuno ay son or appointed son of God, na hindi ka or na untouchable ka, na ikaw ang naghahari-harian sa mundong ito or sa ating bansa. Pero ngayon, takot ka doon sa paniniwala, doon sa bulong-bulungan siguro sa paligid mo na merong gustong magpapatay sa'yo. Ang dami mong alalay, sigurado tayo, marami ka ring mga kung ano-anong baril dyan. Dahil yun nga, eto daw na si Duterte at si Digong at si Sara Duterte, minsan ay lumabas ng napakalaking property na ito si Kibuloy sa Davao City at dala-dala ang napakaraming baril. Anyway, sabi niya, sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako na ganon-ganon na. Okay, yun. Kung ito ay mga bagay na kailan-kailan lang, sumulpot ka, tapos biglaan na lang na meron sa yung magbabanta at kung ano paman. Siguro dapat lang na mangamba ka sa buhay mo. Pero napakatagal niyo pong naghari-harian, napakatagal niyo pong nang abuso, ang dami niyo pong tinatakasan ng mga accusations at investigation. Yung mga kaso niyo po, yung kaso sa US, matagal mo nang tinakasan, hindi mo hinaharap. That only shows na hindi ka talaga takot sa kahit sino, kahit FBI, kahit syempre ang batas dito sa atin, hindi ka takot. At lalong hindi ka takot sa batas ng Diyos dahil siguro iniisip mo ikaw ang Diyos, honghang ka. Good luck.